The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Dumarca's government emphasized Filipino culture and language as part of its nationalist agenda. This included promoting Filipino literature, which was seen as a way to foster national identity and unity. This includes the support for literary awards. The Carlos Palanca Memorial Awards for Literature continued to be held during this period. Bruce? Son? Yes, Dad. Son, what are you doing? Reading English, Dad. Let's learn some English words, son. Follow what I say. Sure, Dad. Let's go. Follow what I say. Hey, Dad. Look at there. There? That's light. Okay. Now, where's the light? Dad, there. Ang batang paksa ng kwento ay nakarating sa unang pagkakataon at nanggaya sa unang pagkakataon sa pabulol na pamamaraan ng mga salita ng kanyang ama. Papasok na ang bata sa regular na grado sa paaralang ito ring ari ng mga dayuhan at pinamumunuan ng mga relihiyoso. Mababasa na niya ang mga librong bumabanggit ng mga daan sa New York at sa Washington, D.C. Mamamasid na niya ang Central Park at Central Square. Ang batang ito na nagsisimula pa lamang ay may guni-guni na ang lumilipad sa lupalop na malayo sa kanyang tinubuan. Ang batang paksa natin ay lumalaki, mangyari pa at nagkakaisip tuwing kakausapin siya ng kanyang ama ay sa wikang Amerikano, ngunit kapag sa ibang tao, kagaya ng kanilang mga kasambahay, ay sa wikang Tagalog na hindi niya mawari at maintindihan. Dad, I'm home. Ay, Neneng. Bakit, sir? Tapos na ba pinapagawa ko sa'yo? Tapos na po yung pinapagawa niyo. Okay, ayos. Ha? Pinapagawa? What's that? Ang batang ito ay patuloy sa paglaki. Palaging librong Ingles ang kanyang binabasa. Palaging Ingles-Amerikano, pagkat mga Amerikano ang author. Dahil dito ay ayaw na rin niyang bumasa ng anumang sinulat ng kanyang mga kababayan sa wikang kanyang kinagisnan. Kilala mo ba si Tina? Sino dun? Yung may karelasyong mababa ang grado? Ito? Hindi, kabarkada dito. Hindi naman ito marunong mag-Tagalog. Ubuog yan. Siya ay isang ganap ng mamamayan. Marahil ay mayroon ng pananagutan sa buhay. Ngunit mayroon siyang sariling daigdig. Daigdig na kinikislapan ng pumikit-dumilat na samot-saring kulay ng ilaw. Dagitab sa piling ng mga nagsasalita ng Ingles. Malayo sa kanya ang ibang daigdig. Ang lalong malaking daigdig. Ito'y ang lipunan ng mga nakabakya ng nagsisipagsalita ng katutubong wika. At sa ganyan ay sumilang ang malaking pagitan ng mga Pilipinong pribilehiyado sa buhay at sa masa ng ating bayan.